everyone at welcome na naman po sa isa na namang kabanata ng aking YouTube channel na Stargazer 70. Kamusta na kayong lahat dyan, mga kapwa ko tagahanga? Ngayon ay sobrang excited ko dahil ngayong buwan ay ika-56 showbiz anniversary na po ng ating nag-iisang idolo, ang Diyosa ng pelikulang Pilipino, ang natatanging bituin sa lahat ng panahon, ang nag-iisang superstar na si Nora Aunor. Ate Guy, binabati namin ikaw sa ngalan ng lahat ng iyong mga tagahanga ng isang happy 56 showbiz anniversary sa iyo. Mahal na mahal ka po namin at sana po ay ipagpatuloy mo pa ang iyong sining, ang iyong paggawa ng pelikula, ang iyong mga vision at mission, mapapersonal man o professional. Sana'y magtuloy-tuloy lang po ang journey ng iyong karera dahil wala na pong makakapantay sa inyo. Wala na pong makakahigit pa sa inyo. Kahit ano pa pong sabihin ng iba, kahit dinadown kayo, kahit may mga naiinggit sa inyo, wala tayong pakialam dyan. Karapatan nilang mainggit dahil kainggit-inggit ka naman talaga. Totoo naman pong kainggit-inggit po ang nag-iisang superstar. Sa laki, sa bigat, sa lawak ng naiambag na nag-iisang superstar sa lokal na aliwan, wala nang iba pang artista na pwedeng pumantay o humalili sa kanya bilang pinaka malaki, pinaka maningning at pinakatanyag na artista sa buong Pilipinas. Ayan po. Ngayon, pag-usapan natin kahit ano na lang, kahit na ano yung pumasok sa isip ko, ano yung lumabas sa bibig ko. Basta si Ate Guy talagang siguro naging destiny na niyang maging isang malaking bituin sa pinalakang tabing. Nag-umpisa nga siyang sing-sing, ganyan. Tapos nag-crossover na po siya bilang artista. Then, ang dami-dami na po niyang nagawang pelikula. Siguro, by this time, nakagawa na po si Ate Guy ng almost 200 films. Mula po nung nag-start siya nung 1967 sa Sampaguita Pictures. Nag-umpisa sa mga musical films, ipinareha kung kani-kaninong mga matinee idols na sumikat ng kapanahunan din niya. Sila Tirso Cruz III, sina Walter Navarro, sina Edgar Mortis, si Jay Ilagan, pati na sila Eddie Peregrina, Victor Wood, sino pa ba? Sina Ricky Belmonte, Paulo Romero, sino pa? Sino pa ba ang nasa isip ko na naging leading man ni Ate Guy? Manny De Leon, of course, na lahat po yan ay sumikat dahil kay Nora Aunor. Dahil sa pangalang Nora Aunor. That's the truth. Yan po ang katotohanan. Huwag na nating ibahin ang kasaysayan dahil wala pong maniniwala sa iba na kaya sila sumikat dahil nagkaroon din sila ng sarili nilang pangalan. Yes, they did. Pero ikinabit ang pangalan ni Nora Aunor sa kanila. At yan ang isang katotohanan na hindi na po natin pwedeng mabura. Dahil si Ate Guy, ang ating superstar, ay naging tanyag sa kanyang sariling pagsisikap, sa kanyang sariling pagpupunyagi,
At nakitaan siya ng kakaibang talento na hindi po makikita sa ibang artista hanggang ngayon. Kadalasan po ng mga artista ngayon, puro pa-beauty lang, enhance, yung mga pango, yung mga, syempre, yung mga, yung mga sirang ipin, ganyan-ganyan, nagpapa-dentures. Anyway, kung ihahambing ko ang mga artista ngayon, yung mga youngsters ngayon sa kasikatan ni Ate Guy, nung araw, Diyos ko, wala po, doon kayo sa likod lahat, doon kayo, ilawan nyo si Ate Guy dahil siya ang pinakamaningning na bituin ng pelikulang Pilipino. Okay? 56 glorious years, 56 outstanding years, 56 remarkable years, 56 magnificent years. Talagang nakuha na po ni Nora Aunor ang lahat ng, how do you call it, achievements and recognitions, one by one. Siya lang din po ang nakagawa ng ganyang tala. Basahin nyo, mag-research kayo, isa-isahin ninyo, makikita nyo from the most minor to the major awards. Nakuha na po ni Ate Guy practically ang lahat ng karangalan na never pong makukuha ng kahit na sino man na kumpleto. Nung kapanahunan po ni Ate Guy, Diyos ko, laman po siya lahat ng magazines, ng comics, ng dyaryo. Tapos, sinulat po siya ng kung sino-sinong mga literary writers, hindi po presa. Sa bagay ang press people naman, normal sa kanila yung isulat ang artista kasi trabaho nila yan. What I mean is, yung mga scholars, yung mga nasa academes, nung araw, grabe po ang naratibo na isinusulat nila kay Nora Aunor. Because she made magic, she made something extraordinary. That's why she was called the phenomenal superstar. Pag sinabi nating phenomenal, meaning towering. Meaning, napaka-kolosal ng iyong fame, ng iyong public appeal and attention sa tao. Ganyan po ang nangyari kay Ate Guy for the past 56 long years. Sa dinami-dami po ng mga pelikulang ginawa ni Nora Aunor, halos lahat po ng pelikulan niya ay may katuturan. Mag-research po kayo uli, lalo na yung mga nasa kabilang parlor na pinamumugaran ng mga banghaw. Mag-research din kayo. Huwag yung puro kayo pintas. Huwag yung puro kayo alingas-ngas laban kay Ate Guy. Kasi, maski po, yung inyong idolo na pinagkasamba-samba ninyo, up to now, gandang-ganda kayo, paano? Sige lang ang filter. Ay nakinabang din po sa pangalang Nora Aunor. Kung hindi po sumikat si Nora Aunor, wala pong sisikat down the line. Hindi na po ako magbabanggit ng mga pangalan kasi talagang si Nora naman po ang naging game changer ng pagsikat ng mga hindi mistisa at hindi matatangkad noong dekada 70. Binuwag nga po niya lahat, di ba? Wala pong naki-oppose. Pati po yung mga senior stars before her
ay talagang na-affirm and they attested that a new star was born. Actually, hindi po star, superstar. Kaya hanggang ngayon po, si Ate Guy, sa kanyang malayo ng natahak, sa kanyang karera bilang aktres, ay natumbok na po niya ang pinakamatayog na tagumpay na kauna-unahang nakamtan ng isang artista dito sa ating bansa, ang pambansang alagad ng sining, na mahihirapan na po ang kahit na sino na masundan ang kanyang naging achievement being an artist. We're speaking of an artist, not a celebrity, ha? Iba yon. Pag sinabi nyo kasing celebrity, wala. On-cam lang. Yan. Magpapaganda. Feeling may talent. Feeling ang galing-galing nila. Mga self-entitled. Tigilan nyo ako. Wag ganon. Wag ganon. Kasi ang barometro talaga ng fame and talent, si Nora Honor. Kaya kayong mga younger stars ngayon, wag masyadong feeling, wag masyadong mga asyumera. Sige, magpa-enhance kayo mula ulong hanggang paa. Pati kuko nyo sa paa, ipa-enhance ninyo. Tingnan natin kung gagaling kayo kamukha ni Nora Honor. Maski nga yung mga kasabayan niya nung 70s, walang nagawa. Mga mistisahin din. Okay, I will mention some of them. Sina Tina Revilla, Sally Quezon, sino pa ba? Sila Marites Revilla, Lotiski, sino pa ba? Sina so on and so forth. Mga gumawa rin ng pelikula, pero flop China. Flop China. Kasi nakatuon ang sambayan ng Pilipino sa isang superstar. Yun ang pagkakamali. Sinabayan nyo yung pinakamatayog na bituin, kaya walang nangyari sa karir ninyo. Naging short-lived. And that was a living testament that Nora Honor did pioneer popularity and superstardom in the 70s. Legacy-wise, still, Nora Honor, dahil kinaladkad po ni Nora Honor ang kanyang legacy up to this moment, na hindi po yan na sustain ng ibang artista before her at yung isang kasabayan niya na nagpolitics, diba? Okay. So, let's just be fair. Let's just be truthful to what we are discussing. Kasi hindi naman kinakailangan magkaroon pa ng discourse dito eh. It's proven and tested. Nora Honor still shines hanggang ngayon. Kaya nga naiinggit kayo, diba? Award-wise, ano pang mahihiling natin? Ano pang mahihiling ni Ate Guy? Lahat nakuha na niya, lahat na ibigay na sa kanya yung mga parangal na yan, locally and internationally. Tambak na. Hindi na natin mabilang, pero nabilang ko, nasa 320 awards from film, TV, music, theater. Puwera pa yung mga Lifetime Achievement Awards niya sa iba-iba ring medium, di ba? So, siya lang ang nakakuha ng ganyan. Siya lang ang nag-iisang artista ng Pilipinas na talagang sinamba. I mean, her artistry is peerless.
It's something unequaled, unsurpassed. Kahit na ano pang sabihin ng iba, yung kanyang mga detractors, yung kanyang mga non-believers, you cannot deny the fact that Nora Honor belongs to her league alone. That's the truth. I-justify man natin to ng paulit-ulit, yung pa rin po ang lalabas. Yung pa rin po ang magiging end line ng kanyang pagsibol bilang superstar ng Pilipinas. 56 years, ang dami na pong nagawa ni Ate Guy. Ang dami na po niyang na-attain sa buhay. Marami pong nagmahal sa kanya. Marami din ang trumaydor, siyempre, di ba? Pero hindi ko na po babanggitin kung sino yung mga users. Oo. Kasi alam naman natin yan, nasa paligid lang yan ni Ate Guy up to now. Kaya nga, pag sinabi nating Nora Honor, sa iba parang, okay, ganyan-ganyan. Feeling hindi nila kilala. Feeling, wala lang, ganon-ganon. Oh, talaga? Diyos ko, hindi kay kawalan kay Ate Guy. Kasi, si Ate Guy po ay kinilala sa buong mundo. Kayo, saan kayo kinilala? Aber, sige nga. Kaya sabi ko, mahirap nang mapantayan ang isang artista katulad ni Ate Guy na bihira lang pong ipinanganak. Kasi, biro nyo, golden voice, ang galing kumanta, napaka-resonant ng boses. Sino maka-equal niyan? Wala. Kasi, may distinct voice po ang Nora Honor eh. Pakinggan nyo ang kanyang mga awitin up to now. Malalaman nyo agad siya kahit hindi nyo nakikita yung mukha niya. Ay, yung mga karamihan ngayon, di ba pare-pareho lang ang boses? Parang mga boses tarat, boses maya, boses boses mga ibon, birit lang ng birit, kala mo nasa sanga ng puno. Diba? She made her music very classic. She transcended her musicality in a very, very timeless way. Pag pinakinggan uli ang mga kanta ni Ate Guy, iisipin natin na talagang, wow, mapapawaw ka talaga sa boses. Kasi, kakaiba unique, sabi nga, ang boses Ate Guy. At ang alam ko, kahit na merong mag-object na naman dyan, na mga bangs, ang boses po ni Ate Guy ay naging barometro din po yan para maging magaling kang singer. Yung po yun. Hindi na pwedeng kailangan na rehearse because I don't think Nora Honor did rehearse sa gusto niyang ipakita on stage while singing. Kasi sa lahat po ng mga Filipino singers, for that matter, si Ate Guy lang po ang nakakakanta with full of emotion. Kitang-kita po yung nuances ng kanyang muka. Nadadramatize niya po every words nung kanta through her performance. Okay? Balikan po natin yung awards. Maliban nga pala sa film, TV, theater, at music, si Ate Guy din po ay nabigyan ng karangalan through print media. May mga magazines, may mga newspapers,
Then, sa mga government entities din, nabigyan din po siya ng mga karangalan. Sa arts community din, nabigyan din po siya ng karangalan. Sa mga academe-based groups din, nabigyan din po siya ng karangalan. So, may nakapantay po ba niyan? Wala. Wala ni isa. Diba? Kaya, yun ang sinasabi natin palagi na hindi naman tayo nagiging subjective or nagiging partial sa ating sa ating nagiging perception about her success, about her triumph bilang isang alagad ng sining. Kasi alam din po ni Ate Gayan, very conscious po si Ate Gay about her talent, about her artistry. Hindi yung conscious na kinakailangan magaling ako, kinakailangan galing ako dito. Hindi po yon. What I mean of awareness, yung gusto niya lang kasi mag-grow as a performer, which she successfully did throughout the years, di ba? Kaya marami pa pong gustong gawin ang isang Nora Aunor sa kanyang karera, sa kanyang pagiging isang artista, hanggat kaya niya po, hanggat may mga offers sa kanya na gumawa ng pelikula, she will do it. Nakaka-frustrate lang po dahil marami na pong nagawang pelikula si Ate Gay this recent years, kaya lang hindi po napapalabas. Well, I don't know anong nangyayari, no? Ano yung nagiging internal problem ng mga producers ng kanyang mga finished films. Sana po maipalabas na. Sana mabigyan na ng avenue yung kanyang mga pelikula kasi sayang naman po. Sayang po yung mga nagawa na niyang pelikula tapos mabuburo lang, di ba? Yun ang palagi ko ring nababanggit sa page at nasusulat ko na syempre, sabi ng iba, bayad naman si Nora Aunor. Hindi po yun. Talaga naman pong babayaran siya. Huwag ganun ang katwiran. Huwag ganun ang katwiran. Bilang fan, kailangan tayo maging din tayo vigilant about ano bang nangyayari. Bakit hindi na ipapalabas? Ganon-ganon. Siyempre, trabaho ni Ate Gayan. So, bayad siya, logically, di ba? So, wag natin ikatwira na basta importante, bayad si Nora Aunor. Talaga naman siyang babayaran. Pwede ba naman hindi siya bayaran? Hindi siya gumawa ng pelikula. Yung iba kasing fans ni Ate Gay, I don't know what kind of mentality is that, no? I don't know. You have to have deeper thoughts about it, no? I can't buy it. I can't buy that kind of reason na bayad naman siya. Hindi ganon. That's being so limited. No? The way you think. Oo. Well, marami ako nababasa na ganyan sa page din. Pero sabi ko lang, sige, yan ang katwiran nyo, fine, go. Diba? So, sana maging matured tayo, no? The more na gumagawa ng pelikula si Ate Gay, the more na syempre nagiging tayo, nagiging excited tayo. We are joyful that at 70 years old, nakakagawa pa rin po ng pelikula si Ate Gay. And we have to be thankful about it. Yun ang importante. At dapat yung mga finished products si Ate Gay, napapanood naman natin, di ba? Bakit ba gagawa si Ate Gay ng pelikula? Para iburo? Di ba para panoorin? Ano kaya ngayon? Anyway, magkakaroon po tayo ng part 2 dito sa ating vlog about Ate Gay's 56 showbiz year sa kanyang tinahak na trabaho. So, abangan nyo sa aking next vlog kasi marami pa po tayong pag-uusapan. Hindi naman po pwedeng buong oras
mapag-usapan natin ngayon. I decided na to have a part of this at marami pa tayong hahalukayin, marami pa tayong pag-uusapan about her 56 years in show business. Okay? So hanggang dun muna po. Maraming salamat muli sa inyong panonood sa akin. And gaya ng dati, palagi niyo pong tangkalikin ang aking YouTube channel dahil ito lang po ang vlog about Nora Aunor na nagsasabi ng katotohanan. Okay? Goodbye! See you all next time. God bless you.